Careful ah. Hi guys. Yan si Daddy. Nag-start na siya sa new work niya. And yan, nandito kami sa school parking nila Erin. Kasi merong ano ngayon, school fair. So 4 o'clock yon. So susunod na lang, diretso na siguro no? Tas Thursday may church din mamaya pala. Then si Daddy start na siya sa bagong work niya, full-time work sa community nurse. Then ayan, orientation pa lang siya. Tapos ayun, na-renew ko na yung SIN ko. Online ko na lang siya ni-renew para hindi na kami pupunta dun sa Service Canada. Tapos yun, nakapag-renew na rin kami ng health card. Yehey, may OHIT na ulit kami. O diba ang tagal? Parang December, January, February, March, April, May, June. Yan, mga 6 months din. Mula nung nawala yung permit ng November 30, yung unang permit namin, natapos na rin yung OHIT nun. So, ngayon, yeah. Hindi ako nagsiselfone ng personal pang work to. Ginagawa ko lang yung charting ko. Yeah, kasi so, pag nagbe-visiting ka na healthcare worker, meron kayong phone, just may app doon kayo sarap mag-charting, di nasulat. Tik-tik ka na lang ng box, tapos sabay complete. Lalagay mo lang doon yung mga type mo lang doon kung ano yung mga observations mo, mga ganun, tsaka yung ginawa mo. Yeah, chill lang siya. Ang galing nga kasi binigyan agad siya ng... Pero 7 yung clients namin today. Tapos may clients kami na may gagawin siya, tinanong namin sa kanya, assist kasi lang ng medication. Hindi niya alam kung nasa nakalagay yung gamot niya. Tapos tinawagan namin yung mga coordinator tsaka yung yung anak niya hindi naman sumasagot. So nangyari, kwentuhan lang, gusto niya lang daw may kausap siya, ganun. So yung oras na yun, paid yun. Yeah, chill nga eh. 8 to 4 lang yung schedule niya. Tapos pwedeng nga, wala pang 4 o'clock tapos na siya. O diba? Chill yun, paid yun kasi ang tawag dito, more on task based sila. If you finish your task na mas maaga, pwede ka nang umalis kagad as long as pinayagan ka nung residente na client na makauwi na kasi tapos na, wala na siyang kailangan gawin, ganun. Ayun. So flexible nga siya. So sa mga tiga London dyan, mag-apply na kayo dito sa SC Health. Hindi, lahat naman ng ganyan din, kahit ibang sa SC Health lang. Solid. Yeah. Diba? St. Elise. Tsaka ganda ng uniform nyo, red. Red na red tayo, di ba? Yan. Canada. So siya 8 to 4. So ibig sabihin, ang kailangan kong work night shift ulit. Magna-night shift ako. Di ba? Para mas madali. Hindi mas madali. Para yung schedule namin hindi magsasabay. Oo, tsaka hindi na kami magkikita, ganun. Oo. So parang, oy, kamusta ka? Ganun. Kamusta duty mo? Hindi kasi hindi rin pwedeng mag 8 to, wala namang 8 to 4, siguro 8 to 4 mga clinic din yun. Tapos hahanapan mo pa ng before and after school sila. Tapos, o kaya ipapasok mo sila sa mga ngayon. Kasi, bakasyon nila eh. So sa bakasyon, 'di ba? So mas ganun nga, kailangan merong isang night shift. Naman, sabi naman din, just in case daw may mga setbacks daw, tulad ng na traffic ka, pwede mong kausapin yung client na i-adjust yung time, or kung medyo naaga ka natapos, tapos sabay ang kailangan lang nung kabilang client is basic na mga basic lang, hindi naman kailangan na time bounded, pwede mo daw tawagan na pupunta ako dyan ng
ng ganitong oras kasi natapos ako kagad. Pwede ba akong pumunta sa bahay mo para matulungan kita mas maaga? So syempre, mag-move up yung schedule mo ng konti. Pero mas mapapaaga matapos yung work mo o yung oras na dapat na nilaan sa'yo. So mas okay nga yun. Flexible nga yung time. Kasi hindi mo naman pwedeng pilitin yung client na kunyari katulad kanina gusto niya alas 8 kaming pumasok sa bahay niya, pero ang naka-schedule sa amin is 7 o'clock yung sa kanya. So hindi ka po pwedeng 7 ayusin na kita ganun, kasi marespeto sila pagdating sa client dito. Client ang talaga masusunod. Siyempre sila nagbabayad. Sila nagbabayad sa amin eh. Yan. So, yun yung first ni Danny ngayon sa kanyang work. First impression niya sa work niya. So, yan. Nandito kami ngayon sa school. Antayin namin sunduin. Tsaka yung fare. May school fare kasi sila ngayon. May bayad yan eh. $7 pero, each. Oo, pero parang wala pa naman, walang kaano-ano, no? Wala man lang ka-design. Yung isang tawag dito? Guardian nga, gumanon siya, parang meh. Wala pa, oo. Meh. Sige, baba na kami. Baba na kami. Is the fair almost ready? Almost. Daddy, can we come? Pagod si Bon. No. Look at mommy. Look at mommy, Erin. Can I see your name here? You already got your ticket. That's your access pass. Yeah. Ang alin? Anong Hagardi? Erin. Wow! Thank you! Thank you! Picture with your mascot. Dali! Erin! It's gonna start spraying again. You take a picture there! You call Erin! Get one Erin, then get other thing if you want. Thank you. Won't pick up the power. One more! Sayang lang sila ng water dito. Ayan nga, Erin, oh. Do it, Erin, oh. There. Ano ba yan? Something? Wala na yung water. There.
Ayun guys, so natapos na yung fun fair nila kahapon. Hindi ako masyado nakapag-video na kasi nga syempre madaming kids. But okay naman siya. Nag-enjoy naman si Bon. Merong food truck doon, 3 food truck. Then yung mga ibang games nila, pag-games nila. Then yung water na nag-sprinkle doon, naglalaro yung mga bata doon sa tubig. Tapos may parang bandang tumutugtog. So ayun, okay naman siya. Hindi na kami sumali sa paraffle eh. Then yun nga, napansin ko, lahat yata ng school dito sa London, yesterday is school fair din nila. Then yun, so ngayon yung Friday, nasa school ulit yung mga kids, may pasok pa rin sila hanggang last week of June na lang sila, yung Thursday, last Thursday of June, yun na lang yung klase nila. So yan, so this is maikling video lang, basta ma-document lang namin yung mga activities ng kids. So ayan, sa may Islayon yan, Islayon Community, yan yung parang malapit na park sa amin na lagi namin pinupuntahan. Then yeah, siguro maybe sa next na video, I'll try to make a video dun sa moving up ni Erin next week. Kasi mag-grade 1 na siya. Hindi naman siya moving up ceremony, parang classroom lang. Classroom party lang nila. So I'll try kung makakapag-video rin ako doon. Then ayun, so thank you guys.